statement and I let my colleagues read. Ladies and gentlemen, these are times that try men's souls. Nakikita niyo na po ang, pardon the French, babuyan na nangyayari dito sa flood control scandal o yung tinatawag nating floodgate. Sabi ng Pangulo, gusto niyang malaman ang katotohanan. Ngunit either ayaw ng mga kaalyado niya sa politika o nambobola lamang siya. Sapagat nakita niyo naman po, natuwa ang marami noong ang naging puno ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Dante Marcoleta. Sapagat alam nila, no nonsense si Dante Marcoleta. He has no hidden agenda. At pinakita naman niya in the few hearings that he presided over that he was really after the truth. Anong nangyari? Ay, by the way, let us welcome the presence of Congressman Jing Paras. I'll hand you the microphone after my morning. As soon as fingers were pointed at the Speaker of the House, ano nangyari? Nagkagulo na. Nagkaroon na ng reorganization sa Senado. Tinanggal si Chis Escudero after black propaganda na in-involve siya sa mga projects ni umano. Alam nyo that it is propaganda kapag ang nag-publish na ng mga pyesa o ng mga articles ay ang Rappler at ang Vera Files. Sorry kung may Rappler dito. Real talk. Alam nyo na propaganda yan. Okay. Anong nangyayari dito? Ang daming involved na mga members ng House of Representatives, sila rin ang nag-iimbestiga sa sarili nila. Sila rin ang nag-threaten na idemanda ang whistleblower na mag-asawang Diskaya na unang-una nang naging subject ng black propaganda para divert yung attention sa totoong mga salarin who are the leadership of the House and officials of the DPWH. Alam naman po natin yan eh. Huwag na po tayong magpulaan. Ganyan din po ang nangyari noong question yung budget ng speaker ng SMNI. Nagkaroon ng bill na pinas na binabawi yung prangkisa. By the way, with respect to SMNI, wala pong cancellation ng prangkisa ng SMNI. There is only a bill revoking the franchise. Hindi pa po ito batas. However, the NTC indefinitely suspended the power or the privilege of SMNI to broadcast, which is unconstitutional. It makes the NTC more powerful than Congress, but that is another matter. What I'm pointing at is, kapag dumating na sa speaker ang kahit ano, guguluhin ka na. Hindi po yan ang accountability. From the same people who keep on harping about accountability and transparency, this is what we get. A cover up. And there is no way around it. Hindi po natin pwedeng banggain ang Senado. Ngayong reorganize na sila at iba na po ang magiging takbo ng investigasyon. Hindi natin pwedeng banggain ang House. Hawak po nila yan. Ano lamang po magagawa ng taong bayan. We should take it upon ourselves, the True People's Initiative, and organize groups, not only to discuss this, not only to try to see where the blame lies, but to take action, to express our disgust. Ipakita po natin ang ating galit kasi nagtataka po ako eh. Bilyon-bilyon ito sa Indonesia. 150,000 pesos lang more or less ang pinag-uusapan ng kagulo na $1,000.
Yung mga mambabatas nagbigay ng housing allowance, ganun ang reaksyon. Hindi ko po sinasabing manggulo tayo, manunog tayo, mampato tayo. So, mga kasama, kapag nakita nyo si speaker sa mall o naglalakad sa kali, huwag nyo pong babatuhin, huwag nyo duduraan, huwag nyo hahagisan ng bote ng mineral water, huwag nyo bumurahin, huwag po. Huwag. Hindi po tama yun. Ipakita lang natin ang galit natin sa pamamagitan ng we talk about this, we'll evaluate the information nang hindi filtered through the eyes of those who are complicit at ipakita natin sa kalye. Hindi po masamang manawagan na tayo ay pumunta sa lansangan sapagkat yan po ay isang karapatan na ginagarantiya ng ating saligang batas. The right of the people peaceably assembled to petition the government for redress of grievances. Ito na po, dumating na po si Yan po, wala pong mangyayari sa social media. Nananawagan po sa ating mga kababayan. Abogado po ni The day of Pastor the keyboard Apollo warrior is over. Wala po. Ang social media hindi magmamarcha. Yung post ninyo ay hindi magdadala ng placard. Yung mga tweet ninyo ay hindi sisigaw para sa justisya. Wala pong mangyayari sa social media. We have to be out there on the streets to show our anger, to show our disgust within the bounds of the law para makinig po sila. Kasi ang nangyayari po, they are getting away with it. Nakikita nila, yung mga Pilipino naman, parang kalabaw yan eh. Pasensyoso yan, maingay lang yan ngayon. Magpo-post lang yan sa social media, sa mga group chat. Pagkatapos, tapos na. Wala namang gagawin yan. Will we prove them right? Or will we show that we are disgusted by this? This is the mother of all scandals. Etong pinakamalaking public fund scandal sa kasaysayan ng Pilipinas. And what are we doing? Nothing. Nagtatype tayo sa mga smartphones at sa mga laptops natin. Ayaw natin umalis sa mga aircon na mga gusali natin para ipakita ang ating galit. Wala po mangyayari. We might as well forget the future of this country kung hindi tayo kikilos. Never mind. Let's write it off. We will go the way of Bangladesh na isang step na lang Bangladesh na tayo sa mga rankings. So either we act now, the time to act is now, or never act at all and just let our country sink into the quagmire. Yun po ang choice natin. Wala na po tayong ibang choice ngayon. It is now or never. Maraming salamat po. And now, may mga dumating po tayong mga, I will let them introduce themselves. Comment. Set na lang talaga. Magandang umaga po sa kanilang lahat, sa ating lahat. I am Attorney Israelito Bobentorion. Isa po ako sa Legal Counsel ng PDP Laban. Nandito po ako ngayon para makisa sa ating mga kasama dito sa PDP Laban at mga iba't ibang national government organizations na hindi na po nasisiyahan sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasama ko po ang presidente po, yung organizer ng iCare dito, si Engineer Henry Sabate, no? Kasama ko rin, nandito rin para siya mag-isa para sa ating bayan. So, maraming salamat. Ako po ay nakikisa sa grupo ng PDP. Ako po ang founding chairman ng iCare. Handa pong sumuporta sa mga sakuna na nangyayari sa atin. At ako po ay handang-handang tumupad sa tungkulin ng aming organizations para po sa PDP. Maraming salamat. At magandang umaga po. Sir Mintik, yung nga po ang pumasok sa isip ko, bakit po sila nagpalit ng Senate President.